Magandang gabi po muli sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa aking mga mahal na miyembro sa Great Shepherd Baptist Church and Ministries at sa bawat isa po na ating taga-subaybay ngayong gabi sa ating pong programa, ating tinatawag na DFM or Devotions with Ferdy Marasigan. At salamat po sa inyong mga panalangin. Again, binabati ko po ang mga tatay ng Happy Father's Day. Ano po? Itutuloy po natin ang ating pag-aaral ngayong gabi patungkol po doon sa paksa po na ating pinamagatang Becoming More Like Jesus. And we are now on the part 3 ng ating pong pag-aaral. Ito na po ang ating ikatlong gabi and we will try to finish it tonight. Ano po? At ang unang puntos po sa ating ikatlong bahagi ay ito pong tinatawag na ang ating pong Panginoon ay marunong pong magtiyaga o He patiently endured the suffering po na pinataw o binigay po sa Kanya. Alam po ninyo, nung panahon po ng ating Panginoong Yeshua, ang capital punishment po sa lahat ng nagkakasala ay ang pagkakapako po sa krus ng Kalbaryo. Ano po? Bagamat alam po natin na ang Panginoon po natin ay walang kasalanan, wala po siyang anumang bahid ng kasalanan. Siya po ay pinagbintangan, siya po ay inalimura, siya po ay inalipusta, at ipinagpalit niya po si Barabas. Ano? Pinalaya po si Barabas in place of him sa korte po ni Pontius Pilate. At ito po ay naglalarawan ng ating kalagayan bilang mga mananampalataya po na siyang nakalaya po at ang ating Panginoon ang siyang pinahirapan. Dito po sa 1 Peter chapter number 2, verse number 23, ganito po ang pahayag sa salita ng Panginoon. Who, when He was reviled not again. When He suffered, He threatened not, but committed Himself to Him that judgeth righteously. So, ang Panginoon po natin ay talagang marami po siyang dinalang sakit at hirap sa krus ng Kalbaryo bago pa man po siya ipinako. Ay pinahirapan po siya, siya po ay nilatigo ng 39 times, siya po ay pinagsusuntok, tinadyakan, inalimura, and yet ito po lahat ng ito'y tiniis ng ating Panginoon. Para saan? Para po sa ating kaligtasan. Para ikaw at ako ay magkaroon po ng tinatawag na buhay na walang hanggan at kaligtasan po sa ating kaluluwa. Ito po ang naging kaparaanan ni Yahweh para tayo po ay maligtas. Ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Yeshua upang ang sino man sa kanya sumumpalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ngayong gabi po ikaw ay nakikinig sa akin, na wala ka pa pong katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan, I pray and hope po na ang programa ito ay makatulong sa iyo at sa dahilan po na nakikinig ka sa mga salita ng Diyos, ay matutunan mo ang kaparaanan ng pagliligtas ni Yahweh. Pangalawa po, sabi po natin na siya po, ang Panginoon po nating si Yeshua, ay marunong makinig. He was attentive to little children. No? Marunong po siyang makinig sa maliliit na mga bata. Dito po sa Mark chapter 13, chapter 10, beginning verse 13 hanggang 16, ito naman po ang pahayag sa salita ng Diyos. And they brought young children to Him that He should touch them, and His disciples rebuked those that brought them. But when Yeshua saw it, He was much displeased and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of Yahweh. Sa nangyari pong lockdown sa atin, ang isa pong malungkot na pangyayari
bawal pong mag-attend ngayon ang mga bata. Edad na 21 pababa. Ano po? At kaya po yung ating ministry sa mga bata ay pansamantala po, I hope pansamantala at hindi pansamantagal na mahihinto, pati po yung mga outreaches natin. And yet, ang inyong pong lingkod ay meron pong pagpapahalaga sa ministeryo sa mga bata, katulad po ng sa ating Panginoon, sapagkat lingid po sa inyong kaalaman, ang inyong pong lingkod ay bunga po ng pagmamalasakit ng aming kapitbahay sa amin. Bilang mga bata pong edad, ay kami po ay inakay, kami po ay binahaginan ng salita ng Diyos ng aming kapitbahay. At sa murang edad po, na edad 10, ako po ay unang nakarinig ng salita ng Diyos. Bagamat ang inyong lingkod ay nakakilala po sa Panginoon noong edad 18. Ano po? At dito po sa pangyayari sa buhay ng ating Panginoon, meron pong mga batang nais akayin at dalhin sa Kanya. Subalit ang kanyang mga disipulo po ay nagalit at binabawalan po yung mga bata. Sabi po rito, and His disciples rebuked those that brought them. Yung mga magulang marahin na nagdala ng mga bata ay binawalan. Subalit ang Panginoon po natin, nung nakita po niya, sabi niya, huwag niyong pigilan ang mga batang ito sapagkat para sa kanila ang kaharian ni Yahweh. Di po bangat kapag ang sinasabi po natin, kung meron ka daw matitisod na isang batang paslit o isang batang murang edad, ay mas mabuti pa na magtali ka ng bato sa iyong leeg at magpatihulog ka sa dagat kaysa makatisod ka ng isang taong murang edad o bata na hindi makarating sa pagkakakilala sa ating Panginoon. Ang Panginoong Yeshua po natin ay merong malaking palasakit para sa mga bata. Kaya tayo rin po, bilang mga lingkod ng Panginoon, isa po ito sa huwag natin kalilimutang gawain. No? Natatanda ko, merong isang pastor na natanong, sabi, ilan ba ang attendance mo sa Bible study mo? At sabi po ng pastor na ito, meron akong 5 kalahati na nakinig sa aking Bible study. At sabi po nung nagtanong, bakit 5 kalahati? And then he was referring po doon sa kalahati na isang bata. Mali po yun, sapagkat ang bata po ay hindi natin itinuturing na kalahati, kundi buo-buo po. Sapagkat yan po ay mas marami pang pwede at posibleng magagawa po sa Panginoon sa future kaysa nga po doon sa mas nakatatanda na, hindi po ba? And then sabi po dito sa verse number 15, verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. And he took them up in his arms, put his hands upon them, and blessed them. So mga minamahal, isama po natin ang ministeryo paglilingkod sa mga bata sa ating pong ginagawang paglilingkod sa Panginoon sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Huwag po yung mga matatanda lang ang ating inaakay, kundi maging ang mga bata po. Sumunod po na puntos natin dito patungkol sa paano maging kahawig at kahalintulad ng buhay ng Panginoon. Ang sabi po dito sa ating susunod na puntos, marunong din namang magalit ang ating Panginoon paminsan-minsan. No? Sometimes, our Lord Yeshua also got angry. John chapter 2, verses 13 hanggang 16, ito naman po ang pahayag salita ng Diyos. And the Jews' Passover was at hand, and Yeshua went up to Jerusalem, and found in the temple those that sold oxen, and sheep and doves, and changers of money sitting. And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep and the oxen, and poured out the changers' money, and overthrew the tables. And said unto them that sold doves, take these things hence, make not my Father's house an house of merchandise. Ayan. So, ito po'y nabanggit ko na sa aking previous na pagtuturo, na ingatan po natin na kapag tayo po ay dumadalo sa bahay-sambahan,
na instead po na nakafocus ang ating attention in fellowshipping with the brethren, in praying, in thanksgiving to God, in giving of our offerings, and listening attentively, and focus our mind and attention to the preaching and teaching of God's Word. Minsan, papunta pa lamang tayo ng church, baka iniisip na natin kung paano tayo makapaghahanap buhay o makapagtitinda sa gawain po ng Panginoon. No? Hindi ko naman po binamasama at sinasabing totally huwag natin gawin, pero mga minamahal, ang dapat pong maging focus of our attention when we come to the house of God to worship, and that is to worship the Lord. Diba? Sabi nga po, enter to worship, go forth to serve. Yan. So dapat yan ang ating priority. Sumunod pong puntos natin na kapapaano po na ang Panginoon ay maaaring maging kahalintulad natin sa ating pamumuhay. Ang ating pong Panginoon ay nagkaroon po ng mabigat na awa or habag dun po sa mga taong hindi pa ligtas. He felt sorry for those who are still spiritually lost. Sabi po in Matthew chapter 9, verse number 36 to 38. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep, having no shepherd. Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Mga minamahal, sana we feel the same way kapag nakakakita po tayo each time, makakita po tayo ng napakaraming taong nagkukumpulan sa isang lugar, no? Ngayon, it's very obvious na hindi po natin ito masyadong masasaksihan. Gawa na nga po ng bagong new normal na kung saan we must keep our social distancing po na at least 1 meter apart. Ano? Although sa ibang lugar, hindi nga sinusunod yan. But prior to that, makikita po natin, napakakapal at kumpul-kumpul po mga tao sa mga terminal ng buses, sa mga LRT trains, MRT, no? Sa baba pa lamang, sa pila. At sana kapag nakakita pa rin po tayo ng maraming tao po na nakakalat dyan po sa mga malls, sa mga grocery, sa mga palengke, sana meron po tayong ganyang nararamdamang habag doon sa mga tao. Hindi lamang po sa kanilang mga physical na pangangailangan, kundi much more po, mga minamahal, sa kanila pong spiritual na pangangailangan sa Panginoon. Just like our Lord, sabi niya, napakasagana ng bunga ng ani, subalit kakaunti po ang mga manggagawa. Kaya sabi, ipanalangin daw niya natin na sa Panginoon ng harvest, Lord of the harvest, na siya po ay makapagpadala ng maraming mga manggagawa sa tinatawag na harvest. Meaning to say, kung meron po tayong isang nais ipanalangin po sa gawain ng Panginoon sa ating mga churches, it should be, we must constantly pray for workers, those people who will surrender their lives, ibibigay ang buhay sa gawain ng Panginoon, at sana po ang Panginoon natin ay patuloy na tatawag ng mga manggagawa para meron pong mga magsusuko ng buhay sa ministeryo ng Panginoon, maghahanda ng kanilang sarili sa Bible College, para pag nakagraduate, sila po ay maisugo, ma-ordain, at maisugo sa gawain or sa mission field. Ang Philippines po ngayon ay ang tinatawag na gateway to Asian mission. Kaya napakarami po natin mga missionaries all over Asian countries. Ano? And we must thank the Lord for this great opportunity at phenomenon thing na nangyari po na ginamit po ni Yahweh ang ating bansa upang makapagsugo ng maraming mga misyoneros sa mga lugar po na kung saan hindi pa po naaabot ng malinaw na pangangaral at pagtuturo ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. So ang Panginoon po natin
ay marunong ding makisalamuha at makibagay at kumain kasama ng mga makasalanan. So, dapat po bilang mga mananampalataya, although we practice separation, but we must not isolate ourselves from the sinners, no? At tayo po ay humihiwalay lamang sa mga kasalanan ng sanlibutan, sa mga bagay na hindi tama at sa mga wrong practices and doings po ng mga hindi mananampalataya, sa mga vices, sa mga bisyo. Pero dapat po lagi nating isinasama ang ating mga sarili at huwag po nating inilalayo sa mga taong hindi pa nakasusumpong ng kaligtasan sa Panginoon. I remember po nung kami mga bagong mga mananampalataya, umiwas po muna kami sa mga pagtitipon ng mga dati naming kaibigan, mga barkada, mga kamag-anak, pero hindi po ito tama kasi hindi po natin dapat ilayo ang ating sarili sa kanila. Dapat po patuloy tayong lumalapit at ikaw at ako bilang mananampalataya ay maging ilaw po ng Panginoon. Di ba sabi nga po, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sabi po sa aklat ng Mateo. Dito rin po sa Mateo 9:10-13, ang sabi po sa salita ng Diyos, and it came to pass, as Yeshua sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. No? Ang mga publikano po, sila po yung mga maniningil ng buwis, tax collector. At talagang sinabi po dito sa talatang ito, sinners, although lahat naman po tayo ay makasalanan sapagkat sabi nga po sa Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no not one. Verse 23, for all have sinned and come short of the glory of Yahweh. Verse 11, and when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, why eateth your master with publicans and sinners? But when Yeshua heard that, he said unto them, they that be whole need not a physician, but they that are sick. Yun daw po mga magagaling na, hindi kailangan ng doktor. Kaya nga po, sinasabi ng Panginoon, siya ay kailangan ng mga makasalanan, ng mga hindi ligtas, sapagkat ang mga tao pong hindi pa ligtas at hindi pa mga Kristiyanong tunay, hindi pa mga tunay na mananampalataya, ay tinuturing po sick people, mga taong may karamdaman na nangangailangan po ng manggagamot o doktor. At sabi po sa verse 13, but go ye and learn what that meaneth, I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous. I like this part. Sinabi po ng Panginoon, I am not come to call the righteous. Kaya you don't say na ikaw ay isang matuwid kasi hindi para sa iyo ang Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay para sa mga kumikilala, umaamin, nagsasabing siya'y makasalanan at nangangailangan siya ng isang tagapagligtas. And exactly, that's what this verse says. Ang sabi po ng Panginoon, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. No? Makasalanan sa pagsisisi. And with that, ang ating pong Panginoon ay marunong maggawad po ng kapatawaran. Sometimes even before you ask for it, no? Ibinigay na po ng Panginoon ang pagpapatawad po sa tao at ito po ay masasaksihan natin sa pagkakapako sa Kanya sa krus ng Kalbaryo in Luke chapter 23, verses 33 hanggang 34. Ito po ang pahayag sa salita ni Yahweh. And when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left. Ito pong mga tampalasan na pusakal na mga magnanakaw, mamamatay tao, na kasama niyang ipinako sa krus ng Kalbaryo, noong panahon po ng ating Panginoon, ang mabigat pong parusa na iginagawad sa isang taong nagkasala ay ang pagkakapako po sa krus ng Kalbaryo.
Sa time po dati nung aking kabataan, ito po yung parang silya electrica po o yung tinatawag pong lethal injection. Diba? Na pinakamabigat na parusa sa isang taong nagkasala. Although ngayon, yan po ay nakasuspend at pansamantala pong hindi pinapataw sa ating mga preso. Pero nung panahon po ng Panginoon, ito ang pinakamabigat na parusa. Subalit ang ating Panginoon po ay wala po siyang kasalanan, pero yung ating lahat na kasalanan bilang tao, na total mankind po, yun po ang dinala ni Yeshua at binayubay sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang kanyang inako, na dapat sana ikaw at ako siyang mapako sa krus. Inako po yan ng ating Panginoon. Kaya po, nung siya ay kasalukuyan nakapako, may kasama po siyang 2 pusakal. Ang tawag po sa New Testament English ay malefactors. Hindi po yan si Hestas, hindi rin po yan si Dimas. Wala pong pangalan na nakalagay sa banal na kasulatan. Huwag po nating dagdagan, huwag din po nating bawasan. Ang sabi lamang po, they were malefactors. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. To make the long story short, yung isa po dyan, inalipusta pa niya ang Panginoon. Sabi niya, kung ikaw nga ang Diyos at si Kristo, bakit hindi mo ligtas sa iyong sarili dyan? Bumaba ka sa krus at pati kami ligtas mo. Ang sabi po naman ng isa, hindi ka baga natatakot sa Diyos na siya at tayo ay parehong nasa pareho niyang kalagayan. So, makikita po ninyo doon na kinilala po ng isang pusakal na magnanakaw ang tunay na nature po o kalikasan po ni Kristo bilang isang totoong Diyos. At pagkatapos sinabi po niya, Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Wala pong kasubali, mga minamahal, ang ating pong Panginoon, hindi niya sinabi niya, teka, bumaba ka muna dyan at maging miyembro ka muna ng isang reliyon o magpabautismo ka muna. Wala po ganun. Kundi ang sabi po ng Panginoon, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Nakita po ninyo na ang bautismo po ay hindi nakapagliligtas. Ang bautismo po sa tubig ay hindi po paraan ng kaligtasan. Ito po ay ginagawa ng isang taong nakakilala na sa Panginoon bilang pagsunod sa ordinansa ng Iglesia ng ating Panginoong itinatag niya na kung saan kinakailangan matapos po tayo makakilala at sumumpalataya sa Kanya ay dapat marapat lamang na sumunod sa tamang pamamaraan ng tubig ng bautismo by immersion ng isang tamang local church na binigyan po ng authority ng Panginoon to baptize, sapagkat hindi po lahat ay merong ganyang authority. Now, in John chapter 4, verses 5 to 9, ang ating pong Panginoon ay hindi po siya prejudice. So, ingatan din po natin na tayo ay maging mga prejudice na tao, Ang sabi po dito sa verse 5, Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Yeshua therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well, and was about the 6th hour. Verse 7, Then cometh a woman of Samaria to draw water. Yeshua said unto her, Give me to drink. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. Then said the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which I am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Hindi po dapat kinausap ng Panginoong Yeshua itong babaeng Samaritana dahil po sa kostumbre nila bilang mga Hudyo na separated nga po ang mga Jews sa mga Samaritans. They have no dealings, The Jewish people and the Judaism religion, they strictly follow the ruling po ng separation.
of the Jews and the Samaritans. Kaya namangha po itong babae ito, bakit siya kinakausap ng Panginoon. Pero kung po makikita mga minamahal, na ang ating pong Panginoon ay hindi po siya namimili ng kanyang kakausapin. Hindi po ba nga ganyan din ang ginawa ng Panginoon sa marami pong mga tao sa bagong tipan. Nandyan din po si Maria Magdalena na nahuli po sa akto ng pangangalunya o meron pong mga pagkakataon po na merong isinasangguni sa kanya. Ang mga tao, sinasabi, sa kustumbre namin, dapat siyang batuhin hanggang sa siya'y mamatay. Pero ano po ang ginawa ng Panginoon? Sabi niya, ang nagkasala po ang sa sino man sa inyong walang kasalanan na pinaparatang nyo sa babaeng ito ay ang mas maunang bumato sa kanya. Okay? So, ang Panginoon po natin ay marunong po siyang magpatawad, marunong po siyang umunawa, at minsan po mas malulupit pa po ang mga religious leaders, no? At maski po sa panahon natin ngayon, sad to say, mas madalas na mas malulupit po ang mga religious leaders when it comes to extending the grace of God, when it comes to extending the forgiveness of God, when it comes to extending the compassion of God, of Yahweh, no? Kaya sundin po natin ang katuruan ng Panginoong Yeshua, i-extend po natin ang ating understanding, pangunawa, i-extend po natin ang ating pag-ibig, i-extend po natin ang ating pagpapatawad, i-extend po natin ang ating pagtanggap sa mga tao. At sana ito pong mga ilang pinag-aralan natin kung paano ikaw at ako ay maaaring maging kahawig ng Panginoon sa pamumuhay at sa mga bagay-bagay po na ginawa ng Panginoon dito sa lupa. Sana matutunan po natin yan at maisapamuhay din po natin. Marami pa po yan. Hindi po natin halos ang buong New Testament po ay nag-focus po sa katuruan sa buhay ni Kristo o ng ating Panginoong Yeshua. So dahil marami po tayong ibang mga topic pa na gustong aralin sa ating programang ito na DFM or Devotions with Ferdy Marasigan, ay gusto po nating ngayong gabi na tapusin na po muna ang paksang ito sa ika-part 3 po ng ating topic na becoming more like Jesus or becoming more like Yeshua. And again, sa aking pong pangako sa inyo, 30 minutes program only, I hope na yung mga tinalakay po natin ay naghatid po ng biyaya at pagpapala sa inyo ngayong gabi, sa inyong pakikinig. Please like and share and subscribe po sa ating YouTube channel. At ito po naman sa inyong mga kaibigan bilang gawain po ng soul winning at witnessing sa ating paglilingkod sa Panginoon bilang mga mananampalataya. Please share this with your friends. Join my watch party para yung mensahe po na napakinggan ninyo ay mapakinggan din po ng inyong mga Facebook friends, mga kaibigan, at kesa kung ano-ano po ang ating mga inilalagay sa ating mga status. Ano po, mahalaga po mga minamahal na itong panahon ng lockdown, samantalahin po natin ang pagkakataon na abala po ang maraming tao sa social media. At sana isa po na maging blessing nila ay ang makapakinig sa salita ng Panginoon. Yahweh bless you all. Magandang gabi po. Ito ang inyong lingkod, Pastor Ferdy Marasigan, DFM.